Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome po ulit sa ating panibagong update tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Sa bawat update natin, tatalakayin natin ang mga pinag-uusapan sa mundo ng social media tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel nako, i-click nyo na po yan and isama nyo na din ang bell button. So, ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga ka-Kimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago po ang lahat, nais ko munang basahin ang mga napili nating komento patungkol po sa naging previous update natin. Unahin natin ang naging komento ni Ginang Norma Cole. Sabi niya, sina Kim at Paolo ay di katulad ng ibang magjowa na celebrity na kahit sa publiko ay naghahalikan, pakita para sabihin na nagmamahalan sila, pero kay Kim at Paolo ay di sila mga bastos. Si Kim ay loyal, magmahal, hindi si Kim babaeng nanghahakot ng lalaki. Alam niya saan pwesto, di katulad ng iba. Super agree po ako sa komento ninyo, Ginang Norma Cole. Yes po, si Kim yung mataas yung respeto niya sa kanyang sarili mga Kimpaw. Alam niya kung saan siya magiging clingy, 'di ba? Kaya pag nasa public sila, hindi siya ganun ka-showy mga Kakimpaw. Kaya nakakatuwa lang na talagang tinataas niya ang bandera ng kababaihan. Si Paolo, normal lang na maging sweet siya kay Chinita Princess kasi lalaki naman siya mga Kakimpaw, 'di ba? Kaya kahit nasa public sila, 'di ba, super sweet ni Paolo. So normal lang 'yon. 'Di ba? Si Kim naman kasi talagang nilalagay niya po sa lugar yung sweetness nilang dalawa. So, ibang-iba po si Chinita Princess sa ibang mga magjowa talaga na artista na PDA po talaga, no? Hindi po siya ganun mga Kakimpaw. Talagang pagka nilang dalawa lang, sa private place nila yan ginagawa mga Kakimpaw. So, yung mga nakikita lang natin na magkasama silang dalawa, normal lang po yan. Ang hindi normal, yung mga, alam niyo yun, yung PDA na masyadong showy po sa mga pakising nila. 'Di ba, sa publiko. Kaya kudos kay Chinita Princess, kay Paolo Abilino naman, stay ka lang dyan. And okay lang yan, yung pagiging sweet mo kay Kim Cho kasi lalaki ka naman. So, ang next comment naman ay mula po kay Marlene Acorda. Sabi niya, kaya nga unlimited kissing. Sabi ko nga, buti nakayanan nila yung halik na yan kung walang namamagitan sa kanila kasi PS time ata ni Kim ang may ganyang mga scene, at take note, kay Paolo lang niya ginawa yan kung saan long time crush ni Pao. Hay nako, can't imagine na mangyari sa totoong buhay at akala ko sa pelikula lang. Yun nga po Ginang Marlene Acorda nagulat nga din ako, buti nakayanan ni Chinita Princess and Paolo yung ganun katagal na kissing scene. Siyempre, makakayanan po nila yan dahil alam niyo yung feelings nila together, talagang mutual. So, syempre, enjoy na enjoy yan pag the feeling is mutual. I-enjoy nyo na lang yung eksenang ganun kasi meron kayong connection to each other. And kitang-kita natin yung willingness nilang dalawa, di ba? Talagang bigay na bigay todo doon sa ginagawa po nilang eksena pag kissing sina. Talagang putok labi po mga Kakimpaw. So yan yung isa sa pinangahawakan din natin kung bakit tayo ay naniniwala na may Kim and Paolo Abilino na meron pong forever. Salamat po sa komento, Ginang Marlene Acorda, and syempre, Ma'am Norma Cole. Huwag po kayo magsasawang magkomento, okay? God bless po sa inyo. Samantalang, pag-usapan na natin itong mga topic na inihanda ko po sa inyo ngayong araw. So, si Chinita Princess po pala, mga Kakimpaw, after po ng It's Showtime, talaga namang dumadaan pa po sa kanyang shop, mga Kakimpaw, para mag-inventory ng mga bag niya po, 'di ba? So, talagang napakasipag ni Kim. Biruin nyo, salip na magpahinga po siya dahil pagod siya sa hosting sa It's Showtime. Rekta naman siya dito sa shop para mag-inventory at mag-check ng mga stock ng kanyang mga bag. And sobrang ganda pala dito sa shop ni Kim Cho. May aircon pa nga dyan. And sobrang shala, para siyang
department store. Parang nasa SM, mga kakimpaw. Kasi ang shala ng kanyang shop. Sana nga po, mga kakimpaw, magkaroon ng another shop si Chinita Princess na kung saan ma-access ng lahat. Kasi ako ang layo dyan, mga kakimpaw Gusto ko sanang makita si Chinita Princess. Tapos makapamili ng mga bags na available sa kanyang shop. So, sino po nakapunta na dito, mga kakimpaw? Kasi pag na-tsempuhan niya si Chinita Princess, nako, napakaswerte nyo kasi makakapagpa-picture pa po kayo sa kanya. Samantalang, next topic naman tayo. Pag-usapan natin itong Instagram story po ni Paolo Avellino na kung saan ay nirepost nga po ni Paulo etong nirepost ni Chinita Princess. Ayan po, mga kakimpaw. At yung isa ay mula sa fan. So, nagpapasalamat siya kasi talaga namang global top 10 ng English movie itong My Love Will Make You Disappear na merong 1.5 million views in just 1 week. So, grabe, diba? So, kahapon, thankful, nagpasalamat na si Kim. And kahapon din, nagpasalamat na si Paolo Avellino dito sa mainit niyong pagsuporta dahil kahit na napanood niyo po ito sa sinihan, talagang sinundan niyo pa rin dito po sa Netflix. Grabing pagmamahal yan. Unconditional talaga. Next topic naman, pag-usapan natin, mga kakimpaw, ang tungkol dito sa nangyari po kahapon. 'Di ba after po, mga kakimpaw, ng workout ni Kim and Paolo Avellino, 'di ba, sa Metcon, ay pumunta po si Paulo, 'di ba, dito po sa Dreamscape office. Then si Chinita Princess ay nag-eat showtime naman po. So sa unang picture po na binahagi ng Dreamscape ba, nagmula yung mga picture na yon or sa mga director. Wala doon si Chinita Princess, nakita natin. Si Paolo Avellino lang at kasama yung mga director at ang team Alibay, 'di ba? Wala pong Chinita Princess. Pero nagulat lang ako, mga kimpaw, na biglang sumulpot si Chinita Princess after niya ng It's Showtime rekta at sumunod po siya dito sa Dreamscape office. Ayan yung outfit niya kahapon, no? Color brown na tube, tapos color brown din na boots, 'di ba? So yan yung outfit niya. Sumunod pala siya, mga kakimpaw, sa meeting po nila Kim dito po sa Team Alibay. So meron mga nagsasabi na siguro pinasunod ni Paolo Avellino para sabay na lang sila na umuwi. So, pwede rin, mga kakimpaw, kasi hindi po pwede na hindi nga naman umattend si Chinita Princess dito kasi sila yung mga main cast ng The Alibay. Kaya kailangan pong i-discuss kay Kim Cho yung mga mangyayari po, yung mangyayari sa taping, 'di ba? Saan yung location, kailan yung alis. So, kailangan talagang i-discuss ng personal yon kay Chinita Princess. So, nakakatuwa lang dahil sumunod pala si Kim Cho kay Paolo Avellino dito po sa office ng Dreamscape. So, anong say niyo dito, mga kakimpaw? Please comment down below.